Magandang gabi sa inyong mga kapatid. Kinagagalak po namin kayong makasama sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia sa Chapel of Our Lady of the Most Holy Rosary dito sa SM City, Grand Central. Ngayon ang ika-9 na araw ng Nobena Misa sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Kasuntusan-Tuhang Rosario. Ang punong tagapagdiwang natin sa misang ito, Reverendo Padre David Concepcion, Chaplain ng Santo Niño de Paz Mission Station, Greenbelt, Makati City. Magsitayo po tayo at sumabay sa pambungad na awitin. Simulan natin ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Luwalhati at papuri kay Jesucristong itinanghal ng Panginoon ng langit at lupa. Ang kanyang pag-ibig at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Upang tayo'y maging karapat-dapat na makilahok sa banal na pagdiriwang na ito, sumandali nating suriin ang ating mga sarili, aminin natin sa Diyos ang ating mga kahinaan, at may kababaang loob tayong humingi sa Kanya ng Kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayong lahat para sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid
sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkatawang tao ng anak mo, ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat at tayo ay makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa pagkakatapon sa kanila sa Babylonia, dumaing ang mga Israelitang sila'y pinarurusahan sa mga kasalanan ng kanilang mga ninuno. Sa gayon, muling ipinahayag ng propetang si Ezekiel sa ngalan ng Diyos ang prinsipyo ng personal na pananagutan. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa kanyang pakumbabang pagsunod sa kalooban ng Ama, si Jesucristo ay siyang ganap na oo. Sa paanyaya ng Amang magsikap para sa ikapagtatatag at ikapagpapalawak ng kaharian, kaya nga, siya ang ating perpektong halimbawang moral,
gaya ng pahayag ni San Pablo sa mga tapat na mananampalataya ng Filipos at sa atin. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nag-ugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaiba ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y nadaramang hangarin tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magtayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala.
sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Father Paul at sa inyo pong lahat, magandang gabi na. Tinitingnan ko kung hapon pa lang, magandang gabi na pala. Ano po? 3 salita ang ibig ko kayong anyayahan na pagnilayan natin. Matuwid, halimbawa, pagsunod. Matuwid, halimbawa, pagsunod. Ang unang pagbasa ay tungkol sa pagiging matuwid. Matuwid. Ang Tagalog po ng salitang righteous ay hindi palaging tama. Ang Tagalog na salitang righteous ay matuwid. Ano po? Matuwid. Pag sinasabi po ng pari sa mga kinakasal bago maghiwalay ang misa, sasabihin niya, kayong mag-asawa ay maging tapat sa isa't isa. Hindi po ba? Pagka minsan yung Tagalog, mas may dating kaysa sa English. Kasi sa English, remain faithful. Pero sa Tagalog, maging tapat sa isa't isa. Pag binasa niyo po salita yung tapat, T-A-P-A-T, tapat. Basahin niyo po pabalik. Tapat pa rin, tama po ba? Yun ang ibig sabihin ng tapat. Kahit saan, tapat. Pag hindi ka tapat, ang ay tabingi. Hindi po ba? Kaya ka matuwid dahil ikaw ay tapat. Pag hindi ka tapat, tabingi ka. Ang unang pagbasa ay nagtatanong, tayo ba'y matuwid sa ating salita at sa ating ginagawa? Kapag ang iyong sinasabi, hindi mo ginagawa, hindi ka tapat. Hindi po ba? Kapag ang iyong sinasabi, hindi gawa, hindi ka tapat. Hindi ka matuwid. Kaya nga, mahirap yung unang pagbasa. Kasi sinasabi sa unang pagbasa, ang Diyos ay hindi fair. Hindi parehas. Hindi parehas daw. Kasi, bakit pagbabuti at biglang nagkasala, namatay, pinarurusahan. Pero yung makasalanan na nagsisi at namatay, binibigyan ng bagong buhay. Natural. Hindi po ba? Hindi naman mahirap intindihin yon. Kung inyo pong natatandaan noong 1 linggo, tinatanong ng Diyos, sabi ng Diyos, are you envious because I am generous? Naiinggit ka ba? Dahil ako ay marunong magbigay. Hindi po ba, ano? Alam po niyo yung salitang generosity, yung generous. Ay, generous yan. Gusto lang ng mga taong generous kapag tayong nakikinabang. Napansin niyo po ba yan? Gusto natin generous kapag tayo nakikinabang. Pero pag hindi tayo nakikinabang, ay, ayaw na natin sila. Ano ibig ko sabihin? Pagkamisan, ang pagiging matuwid, pagiging generous, subjective. Gusto natin ng tao, ang tao, ay ikinikilos niya ayon sa ating pakinabang. Kaya, pag sinasabi sa iyo ng iyong kaibigan ang mga bagay na ayaw mong marinig, nagagalit ka. Pinipili natin yung mga taong sinasabi lang sa atin kung ating marinig. Paano tayo magiging matuwid kung walang magtatama sa atin kung tayo ay tumatabingi? Di po ba?
Kasi tayo mga Pilipino, hirap na hirap tayong magsabi sa ating kapwa ng ating kapulaan. Halimbawa, tayo mga Pilipino, hindi natin masabi sa ating kausap, may muta ka. O kita nyo na, bigla kayo nagpahid ng mata. Di ba? Ha? Hindi natin masabi. Hirap na hirap tayong magsabi sa ating kapwa, may muta ka. Ano ginagawa natin? Punas tayo ng punas sa mata natin. Hari nawa, magpunas siya ng mata niya. Di po ba na? Nagdugo na yung mata mo, may muta pa rin siya. Gasino na sabihin mong may muta ka? Bakit? Kasalanan ba yon? Kasi ayaw nating baka magalit. Di po ba, anak? Bakit ayaw mo sabihin sa kaibigan mo na huwag siyang nangangaliwa? Ano sasabihin mo? Huwag na, baka magalit. Problema na nilang mag-asawa yon. Di po ba? Wala nagsasabi. Ang hirap nung kumain kayo ng tinola. Hindi kayo tumingin sa salamin. Yung ngipin nyo, may malunggay. Di ba? Ngiti kayo ng ngiti. Di ba? Di sabihin mo sana, alam ko ang ulam ninyo. Ano? Tinola. Ba't mo nalaman? Kasi may malunggay ka sa ngipin di ba? Di ba gasino na, hindi po ba, ano? Ayaw natin sabihin. Ayaw natin sabihin. Di ba? Ang dami nating pasakalyen, no? Ang lakas kumain. Sa kanya na lahat. Ano sasabihin mo? Hindi mo naman sabi, ang takaw mo, no? Ang sasabihin mo, masakit ang ngipin mo. Di po ba? Kaya tayo, hindi tayo natututo na pag meron tayong mali, merong nagtatama. Kasi ang mga magulang, sorry for the words, hindi rin marunong magtama sa anak. May mga magulang na hindi kayang itama ang sariling anak. Naging magulang ka pa. Tama po ba? Kung ikaw ay magulang at di mo nasasabi sa iyong ano ang tama at mali, may matuwid? Hindi. Sapagkat mayroon tayong tungkulin na itama ang bawat isa. Ikalawa, kailangan mo ng halimbawa. Anong halimbawa sa ikalawang pagbasa? Meron ka sanang kababaang loob. Mahirap itama ang mapagmataas. Mahirap ding magtama ang mayabang. Hindi po ba? Pero kung mababa ang loob mo, mahinahon ang pagkakasabi mo, pakikinggan ka. Kasi, ang mahirap sa atin, kung kailan na tayo galit, saka lang natin sasabihin ang pagkakamali ng ibang tao. Hindi natin kayang magsabi ng mahinahon. Yung mga Ilonggo, malumanay, pero hindi palaging mahinahon. Magkaiba po yung mahinahon sa malumanay. Ano po? Yung malumanay, yung ang pagkakasabing, ako'y galit, papatayin kita. Oh. Malumanay, di ba? Pero hindi mahinahon, di po ba? Ano? Mahinahon, merong mellowness of heart. Hindi yung kung kailan tayo galit na, saka natin sasabihin, ikaw, burara ka, ikaw, tamad ka, ikaw, di ba? Ayaw na natin pakinggan. At ang malungkot na kwento ay ano? Marami sa ating mga magulang, tabi. Marami sa ating mga magulang, palaging pasinghal. Gusto ng mga magulang kausapin sila ng kanilang mga anak, pero pag sila'y kinakausap, ano na naman? Di ba? Tinuturuan ko yung mga anak, sabihin nyo naman sa inyong nanay, Ma, I love you. Pa, I love you. Di ba?
Maganda naman sinasabi ng anak yun sinasabi ba sa inyo ng mga anak yun? Ba, I love you. Di ba, no? Sabi nung isang anak, napagalitan ako, Father. Bakit? Sinabi ko yung sinabi mo. Sinabi mo lang, I love you, napagalitan ka pa. Di ba? Sabi daw niya, Ma, I love you. Sabi daw nanay, ano na naman ang kalokohan mo? Kaya, anong nangyayari sa atin? Magandang suriin yun. Nawala ang kababaang loob. Di po ba, ano? Nawala ang kababaang loob. Hindi ka may tatama, hindi ka magiging matuwid kasi wala kang kababaang loob. Kinig. Maging ang Diyos ay kalawang pagbasa ay nagpakumbaba hanggang kamatayan. Kamatayan sa krus. Hindi lang sa ordinaryong kamatayan. Kamatayan sa krus. Anong meron sa Ebanghelyo? Alam kong hindi ako naging matuwid dahil kung ano aking sinabi, hindi yun aking ginawa. Opo, pupunta ako, pero hindi ako pumunta. Hindi ako, ayoko, pero pumunta ka. Hindi po ba, no? Ang mahalaga ay, sana, piliin mo pa rin kung ano ang sinasabi ng Diyos. We are a product of our choices. Kung sino ka ngayon, pinili mo yan. Hindi yung kasalanan ng nanay mo. Kung ano ka ngayon, pinili mo yan. Pinili mo yan. Sabi nga, kung pinanganak kang pangit, hindi mo kasalanan. Pero kung namatay kang pangit, kasalanan mo. Bakit? Wala kang ginawa eh. Tama po ba? Hindi mo pwedeng sisihin ang iyong kapitbahay. Kung pinanganak kang mahirap, di mo kasalanan. Namatay kang mahirap, kasalanan mo. Bakit? Di ka nagsumikap. Tama po ba? Alam naman natin yun. Alam naman natin yun. Na tayo'y nakikiraan lang. At kapag tayo namatay, kahit gaano kaganda ang kabaong mo, ang sasabihin ng tao, ano ay tsura mo? Diba? Kahit gaano kaganda ang kabaong. Kahit gaano kaganda damit, pag nakahiga ka na doon, sasabihin ng dadalaw sa'yo. Diba? Doon magpo-cross. Tapos sasabihin sa katabi, ang pangit. Diba? Ano? Makakapagsalita ka ba? Hindi. Hindi. Darating ang araw na makakatikim ka ng pula na hindi ka na makakapagsalita. Bakit yun aantayin mo? Gawin mo na mga bagay na dapat mong gawin ngayon. Maging matuwid. Magpakumbaba. Piliin ang kalooban ng Diyos. Mahirap yung simba tayo ng simba, hindi naman natin ginagawa ang kalooban ng Diyos. Di po ba? Dasal ka ng dasal, hindi mo naman ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ang mahal na biren ay matuwid. Ang mahal na biren ay matuwid. Simula pa lamang nung siya'y pinaglihi, malinis na kalooban. Siya'y naging tuwid. Siya'y nanatiling kumbaba. Be it done to me according to your word. At sa huli, tinuturo niya kanyang daliri sa mga alagad. Itinuturo niya si Jesus at sabi, gawin ninyo ang kanyang ipinagagawa. Do whatever He tells you. Kaya sana, sa nobinaryong ito, tinitingnan natin ang mahal na birhen. At tinatanong natin mga sarili, ako ba'y naging matuwid? Ako ba'y nagpakumbaba? At ginagawa ko ba ang kalooban ng Diyos? Mga minamahal na mga kapatid, parehas ang Diyos. God is fair. Sometimes life is unfair, but God is always good. Maging tapat. Huwag niyong kakalimutan yon. Maging tapat.
T-A-P-A-T. Tapat. Pag binasa pabalik, tapat. Sapagkat ang pagiging matapat ay pagiging matuwid. Amen. Magsitayo po tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa mga nagbubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ating papurihan ang ating mapagmahal na Diyos at idulog natin sa Kanya ang ating mga samot panalangin sa pamamagitan ng mahal na Maria at irehin natin na sa bawat panalangin ng ating pong itutugon sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria. Panginoon, pagpalain mo kami. Sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, Panginoon, pagpalain mo kami. Na ang simbahan, ang pamilya ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng inspirasyon na mahal na Inang Maria ay mamuhay bilang mga kalugod-lugod na mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, Panginoon, pagpapalain mo kami. Na ang ating Santo Papa Francisco, mga obispo at mga pari ay patuloy na maging inspirasyon sa sambayanan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang malalim na pananampalataya, pagsisikap sa kabanalan at malasakit para sa ikabubuti ng kawan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, Panginoon, pagpalain mo kami. Na ang mga may sakit at walang mag-ampon ay madama sa kanilang mga sakit at pangangailangan ang pagmamahal at makainang pamamalagi ng mahal na Birhen sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, Panginoon, pagpalain mo kami. Na ang mga mission stations ng ating diocese na naitalaga sa pamamagitan ng paggawa at pagsisikap ng ating mga misyonero ay manatili at palagiang magtiwala sa Panginoon sa pagdadala ng pananampalataya at sa pamamintuho sa mahal na Birheng Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, Panginoon, pagpalain mo kami. Na ang lahat ng taimtim na nananalangin ng Santo Rosario ay lumago papalapit sa Panginoon at sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, Panginoon, pagpalain mo kami. Na ang lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Birhen ng Kasantu-Santuhang Rosario, na tulad ni Maria, ay magpuri sa Panginoon, kilalanin ang kaniyang kabutihan at awa, at manatiling tapat sa Kanya hanggang sa oras ng kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria,
Panginoon, pagpalain mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, Panginoon, pagpalain mo kami. Ama naming mapagmahal, niloob mong may silang ang anak mong mahal sa isang babae. Kay Mariang Birhen, idinudulog namin na ang aming pamimintuho sa Kanya ay makapaglapit sa amin sa iyong anak, kay Jesucristong Panginoon na nabubuhay at naghahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Kaya mga kapatid, upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos man nating mapahal.
Tanggapin nawa ng Panginoong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa Rihan, gawin mo ang mga alay na aming hain na siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang kabanal-banalang santuaryo sa iyong pangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na biring totoong mapalad, sa iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siyang bilang aming Mesiyas. Siya ng Espiritong Banal, ang biring inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit na nagpupuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan kaysa pamamagitan ng Espiritu, gayong banal mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay po namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami pong lahat ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo ngayon dito sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo tayong lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Birhen ng Santo Rosario, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama ngayong idulog sa mga ating mga panalangin sa pamamagitan ng panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Hiniling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalaban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa aming mga kasalanan, pagalingin sa aming mga karamdaman, tuwangan sa aming mga suliranin, hanguin po kami sa kahirapan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga kahinaan na nagdadala sa amin sa paulit-ulit na pagkakasala. Kundi pagkaluban mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso, kapayapaan sa aming mga isipan, kapayapaan sa aming kanya-kanyang pamilya, tahanan o tinitirhan, kapayapaan sa aming bayan sa buong mundo, at pagkaisahin mo kami ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal mga kapatid, ang kapayapaan nating Panginoon, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. At pagpalain po natin ang bawat isa sa pagbibigayan natin ng kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Peace. Mga minamahal na mga kapatid, ito si Jesus, ang anak ng mahal na Birhen ng kabanal-banalang Santo Rosario. Mapapalad kayong lahat ng ayayan, dito pang siya'y tanggapin sa banal na yon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magputuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magtayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis, ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kawalhatian sa langit. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Parang di naman magandang gabi nyo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Purihin natin ang Diyos sa huling gabi ng ating nobena misa. Nandito ba yung mga nakakumpleto ng 9 na araw? Pumalakpak nga ng malakas. Salamat po. Una po sa lahat, magkakaroon tayo ng second collection. Yan po ay para sa mission stations ng Diocese of Caloocan at para rin po sa ating fiesta expenses. Bukas po ang ating fiesta, kapistahan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Meron po tayong 3 misa para sa kanyang karangalan. Ang unang misa po ay sa ganap na 12:15 ng tanghali. Yan po ay English Mass. Pamumunuan ni Reverend Monsignor Pedro Gerardo Santos, ang parish priest ng St. Andrew the Apostle Parish sa Bel Air, Makati. Sa ganap na 4:00 ng hapon, ang mamumuno po sa pagdiriwang ng ating misa ay ang mula po sa Chapel of Our Lady of the Most Holy Rosary, SM Makati, at siya rin po ang chaplain, mission station priest ng Our Lady of Hope Mission Station sa Landmark, Makati, si Reverend Father Reginald Malikdem. At sa ganap na alas 6 ng gabi, ang ating banal na misa ay pamumunuan ng ating Obispo Emerito, Bishop Deo Gracias Iñiguez Jr. At pagkatapos po ng alas 6 na gabi na misa, ay meron po tayong very short procession dito po sa 5th floor ng ating mall, SM Grand Central. Amen? Kaya pinasasalamatan ko ang sponsor po natin ngayong gabi, ang galing po sa mga Catholic Charismatic Renewal Movement ng San Jose de Agudo Parish. Palakpakan po natin sila. At sa lahat po ng mga nagsipagganap, iba't ibang mga ministries na nagsipaglingkod sa atin ngayong gabi, at ang ating guest choir ngayong hapon, ngayong gabi, ang Coro de la Purísima. Maraming salamat kay Maestro Marvin at Danny Abobo. Available na po sa likuran ang ating pong Fiesta T-shirt. Makikita nyo po dyan ang ating Fiesta T-shirt. Ito po ay nagkakahalagang 350 pesos. At sana po, isuot natin ito sa darating na October 7, ang liturgical feast ng ating mahal na Birhen, Our Lady of the Holy Rosary. Maganda po yan. At ang proceeds po ng ating mga t-shirt ay itutulong po sa ating mga altar servers at dito po para fund ng ating mga ministries and organizations. At syempre, pinasasalamatan po natin ang namuno sa pagdiriwang ng banal na misa ngayong gabi. Ang minamahal po ng marami. Napakapalad natin dahil naimbita natin siya. Siya po ay ang chaplain o siya rin po ang mission station priest ng mga kapatid nating mall chapel. Marami na kasi tayong mga mall chapels all around Metro Manila. At siya naman po ay naglilingkod sa Chapel of Santo Niño de Paz sa Greenbelt, Makati. Maraming salamat kay Reverend Father Dave Concepcion. Father Dave, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ngayong gabi, lalo-lalo na tungkol sa katapatan. Ayun po, naging klaro sa akin, kapag kumakain kami, sinasabi sa akin ng tao, masakit ba ang ngipin mo, Father? Ngayon, alam ko na ang dahilan. Kaya, Father Dave, maraming salamat at bilang tanda ng aming pasasalamat, tanggapin niyo po ang very simple wish ng Our Lady of the Most Holy Rosary dito sa SM Grand Central.
Tatayo po ang lahat. Nos converte, et Iesum benedictum fructum Christui nobis hoc exilium os dehende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitris. Oremus, omnipotens eterni Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus animam, ut dignum Filii Tui habitaculum et fice mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione habit stantibus malis, et a morte perpetua liberemur per iundem Christum Dominum nostrum. Ang unang Adan ay sinuway ang kalooban ng Ama, kaya ang kamatayan ay dumating sa mundo. Ang pangalawang Adan ay sinunod at nagpakumbaba, kaya tinawag siya ligtasan. Ang unang Eva ay sinuway ang Ama, kaya ang kamatayan ay dumating. Ang pangalawang Eva ay naging matuwid, mapagpakumbaba at masunurin sa Diyos. Kaya tinawag siyang Ave. Ave Maria. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsitungo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Naway ingatan kayo ng Diyos, ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kayong pagkalaban ng kalakasan, kalusugan at kung meron ka mang karamdaman, naway pagkaluban ka ng Diyos ng kagalingan. Gabayan kayo sa lahat ng inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man kayong pinagdadaan ng suliranin o problema sa buhay, tuwangan nawa kayo ng Diyos. Alisin ang iyong mga pagkatakot at pangamba. Nawa kung ano man ang inyong mga panalangin, ipagkalob sa inyo ng Diyos kung ano man ang makabubuti, makababanal, makasasaya, makauunlad, makasasagana na inyong mga buhay. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose, ang tapat niyang esposo, pagpalain nawa kayo ang inyong pamilya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.